Magandang araw mga kaibigan, nandito ulit tayo sa kwentong buhay pag-ibig ni Marla. At bago tayo magsimula, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe, like at bell icon para laging updated sa bawat uploads ko. Ang nakaraan, labis ang kalungkutan ni Marla sa pagpanaw ng kanyang mga magulang. Ngunit batid sa kaalaman ni Kurt, nabuntis siya at anak niya ang dinadala niya. Sobrang nasaktan si Marla at piniling lisanin ang bansa. Samantalang si Kurt naman ay labis ang pagsisisi sa ginawang pananakit kay Marla. Narito ang ika-6 na kabanata. Lulan sina Marla ng kotse ni na Andrea. Sinundo silang mag-iina sa airport. Driving the car was Carlo, Andrea's husband. Natapos din ang wari ay paghahabulan ng mga ito at tuluyan na nagkasundo. She was so happy for her friend. Mother suit you, Auntie. Puri niya sa kanyang kaibigan. Andrea was seated in front beside her husband who was driving. Lumingon ito sa kanya at gumiti. And so, do you, Marl? Sino ba naman ang magpupurihan kundi ang magkaibigan? Hindi ba bayaw? Biro ni Dian, nakatabi niya sa backseat. I second the motion, bro. Pakikisakay ni Carlo sa biro ni Dian. Aba, sumakay ka pa. Sige, ipagpatuloy mo yung pagkutsa mo. Wika ni Andrea. Itigil na po. Sabi ko naman kasi sa'yo, bro. Wala nang gaganda pa sa mga kaibigang ito. Bawi ni Carlo. Andrea winked at her and they both laughed. The little boy on her lap stared. Mommy, where are we? Kuya Cassie, you're such a sleepyhead. Kantsaw nito sa batang babae na kalong ni Dian. I'm not. I just look a nap. Pagtatanggol ni Cassie sa sarili. Kids, stop that, okay? And behave. Marawang saway niya sa kanyang mga anak. She bore twins and named them Kurt Cassie and Kirsten Carey. Whatever the reason she had for naming them after him, she didn't really know until now. We're sorry, Mom. Halos panabay na sabi ng mga ito. Her 2 kids were a handful. Napakakulit at napakalikot ng mga to. Kaya minsan ay halos sumuko na siya sa mga to. Mabuti na lamang at naroon sina Dian at Caitlin para alalayan siya. We're here! Maya-maya ay anunsyo ni Andrea. Na makababa sila ay masayang natakbuhan ang mga bata sa malawak nilang hardin. Be careful, kids! Paalala niya sa kanyang mga anak. Welcome back, Marla! Muling bati sa kanya ni Andrea. Thanks, Andy. It feels good to be back. Pare, dumating na mag-ina mo. Pagbabalita kay Kurt ni Luke. Naagaw niyon ang buong atensyon niya. Muntik nang masira ang pagkaibigan nila ni Luke. 5 taon na ang nakaraan. Lumabas kasi na parang ginamit na rin ito para makalapit kay Marla. Muntik na rin kasing masira ang relasyon nito sa pinsang sina Dian at Andrea.
Mabuti na lamang at nagkaayos uli ang magpipinsan at ganoon din sila ni Luke. He was glad Luke accepted his explanation. Kaya ito pa ang naghahati sa kanya ng balita tungkol sa kanyang mag-iina. Sigurado ka ba dyan sa balita mo, Luke? Oo naman, ako pa. Kasama niya si Rian. Dumilim ang kanyang anyo nang marinig niya ang pangalan ni Rian. Malaki ang insekuridad na nadarama niya para sa lalaking yon. Ang mga bagay na dapat kasi na siya ang gumawa ay ito ang gumanap. Unang kita pa lamang niya rito ay nakadama na siya ng paninibugo. Bakit naman kasama pa niya ang lalaking yon? Anong balak mo ngayon, Kurt? Siyempre, pupuntahan ko siya. Pero hindi pa ngayon. Maghahanda muna ako. Pagkalipas ng 5 taon ay nagbalik na ang naglaglag niyang asawa. Sa pagkakataong iyon, gagawin niya ang lahat para mabawi ito. He would do everything to win her back. Good morning! Masiglang bati ni Marla sa mga nadatnan niya sa hapagkainan. Good morning, pretty! Ganting bati ni Dian. Join us for breakfast. How was your night, Marla? Did you sleep well? Tanong sa kanya ni Tita Daniela. Ito ang ina ni na Andrea at Dian. It was fine, tita. Mahimbing nga po ang tulog ko. Thank you for letting us stay. Don't mention it, iha. Para ka na rin miyembro ng pamilyang to. You and the twins. Nasaan na nga pala sila? Natutulog pa po. Napagod po siguro sila sa biyahe. Pagkatapos ng agahan, ay nagtungo sina Marla at Andrea sa lanay. So, what's your plan now, Marla? Aayusin ko ang lahat ng dapat ayusin. Kapag natapos ko na ang lahat ng gagawin ko, ay babalik na kami mag-iina sa States. Ipapakilala mo ba siya sa mga kambal ang kanilang ama? Napaisip siya. Lately ay nagtatanong na nga ang mga ito tungkol sa ama ng mga to. Madalas ay umiiwas siya. Hindi lamang niya matiyak kung hanggang kailan siya makakaiwas. Her twins were brilliant kids. Madalas na mas advanced ang mga ito mag-isip kumpara sa mga batang kaedad ng mga to. I don't know. Madalas silang magtanong tungkol sa kanilang ama. Alam kong wala akong karapatang ilayo sila sa kanilang ama pero natatakot ako. Baka kung gamitin sila ni Kurt para saktan lamang ako. Puno ang pag-aalinlang ang wika niya. Kung ako ang tatanungin mo, I will say, go for it, Marl. Malay mo, makuha mo ang igit na inaasahan mo. You deserve to be happy. Just, what do you mean by that? Hindi nito sinagot ang tanong niyang yon. Babalik ka ba sa shape? Pwede ba? Oo naman. You're still my partner. Makakabalik ka ron kahit kailan mo gusto. Talaga, Andy? Hindi ka nagbibiro? Alam mo, akala ko mga anak mo lang ang ubod ng kulit, pati pala ikaw. Thanks, Andy. Mag-iisang linggo na si Mara sa Pilipinas na magkaroon siya ng di inaasahang panauhin. Kumakabog ang kanyang dibdib habang bumababa siya ng hagdan. Sitting on the living room sofa was Kurt. Tumayo ito pagkakita nito sa kanya. What brought you here, mister? What should I call you? Ferreira or Montreal?
Formal na tanong niya. You can call me Kurt, like the way you used to. Please, don't flash me that smile, Kurt. Pero hindi niya isinitang iyon. Sa halip ay nagkibit balikat na lamang siya. For you, inabot nito sa kanya ang isang pompon ng rosas. Out of courtesy, tinanggap niya ang mga yon at saka ipinatong sa mesa. Please take a seat, Kurt. Formal pa rin sabi niya. Mula sa kung saan ay sumulpot ang kanyang mga anak. Excuse us, Mommy. Have you seen Uncle Dian? Tanong ni Cassie. Kasunod nito ang hinihingil na si Carrie. I saw him go to his room a while ago. Sagot niya. Sa sulot ng kanyang mga mata ay nakita niyang nakatingin sa mga ito si Kurt. Sa pakiwari niya, parang gustong-gusto nitong yakapin ang mga bata. He promised he would take us to the mall, Carrie said. And I'm going to keep my promise. Sagot na biglang marinig na sumulpot na si Dian. Kitang-kita ni Kurt kung paano nagliwanag ang mga mukha ng kambal na makita si Dian. Nakadama siya ng inggit. Mabuti pa ito na kung tutuusin ay hindi kaano-ano ng mga bata ay malayang nakakasama ang mga ito. Samantalang siya, ama ng mga ito ay hindi kilala ng kambal. Gustong-gusto niyang yakapin ang kanyang mga anak ngunit nagpigil siya. He needed to take it slowly, step by step. You know Dian, right, Kurt? Wika ni Marla nang bumalang ito sa kanya. Tumango lamang siya sa gabi ni Dian bilang pagbati at ganun din ang ginawa nito. Aren't you coming with us, Mom? Maya-maya ay tanong ng batang lalaki. No, baby. I have company. Maybe some other time. Parang noon lamang siya napansin ng dalawang bata. Ngumiti ang mga ito sa kanya. Good day, sir. Kapag kwan ay panabay na bati sa mga ito. He didn't trust himself to speak and so he just nodded and smiled at them. Nang sila na lamang dalawa ng Marla ang naroon sa sala, ay kapwa sila tahimik. Maya-maya ay nagpaalam ito. Wait here, may kukunin lang ako sa taas. He watched her as she ascended the stairs. Lalong pinaganda nito ng panahon. She looked wiser and more mature too. Pagkalipas ng ilang minuto, ay nagbalik ito dala ang isang brown envelope. I should have mailed you this pero nandito ka na. I might as well hand it to you personally. Wika nito. He opened the envelope and what he saw stunned him. Annulment papers? Yes. What do you expect? A marriage license? She asked sarcastically. Just cooperate, Kurt. Send the papers so we can get on with our own lives. Tungtong pa nito. Paano mga bata? Tumalim ang mga mata nito. Akin sila. Hindi mo sila makukuha sa akin. Anyway, they don't even know you. Nanlumo siya. He didn't expect this. Hindi siya handa para doon. Isinilid uli niya ang mga papel sa loob ng envelope bago siya nagsalita. If this is your way of getting back at me, you're doing a great job, Marla. Really, really great. Then he left. Nagsimula na si Marla sa pagtatrabaho sa Shades. Nakatulong ang pagiging abala niya ron para pansamantalang mawala sa kanyang isip si Kurt. Naguluhan kasi talaga siya ng labis na ikinilos nito nung huli silang nagkita. It
if he wanted her back in his life. Parang nasaktan ito nang malaman itong gusto niya ng annulment. Bahagi pa rin ba iyon ng paghihiganti nito? Sis, lunch na. Awat mo na. Iwan mo na muna ang trabaho mo at kumain muna tayo. Hindi naman yan aalis dyan, pabirong sabi ni Andrea. Napatingin siya sa suot na relo. Lagpas 12:00 na ng tanghali pala. Ang bilis naman ng oras. Sobrang engross kasi ako sa ginagawa ko. Okay lang yan. Tara na. Wait lang. Magre-retouch lang ako. Humantong sila sa isang Chinese restaurant. Kasalukuyan silang kumakain nang mapansin niyang pumasok si Kurt. May naka-abresyeteng babae rito. Nang sumuliyap siya kay Andrea ay nakatingin din ito kay Kurt at sa babaeng kasama nito. Inalis ni Andrea ang mga mata sa pareha at pumaling ito sa kanya. She tried to look unaffected and she hoped she looked like she really was not affected. Don't worry, Marl. Mas maganda ka kaysa sa kasama niya. Talaga? Anyway, pakialam ko kung magkipag-date man siya sa kahit sinong babae. Why do I have a feeling you're not unaffected as you want me to believe? Kala mo lang yun. She looked unconvinced pero hindi nanukso ito. Sa halip ay tumingin ito kina Kurt. Marahil ay naramdaman ni Kurt na may nagmamasid dito kaya napatingin ito sa gawin nila. He smiled and walked towards them. Nakaramdam siya ng panik. Andrea, naglalakad na siya papalapit sa atin. Stay calm. Huwag ka magpapahalatang nagselos ka. Hindi ako nagselos. Os? Huwag ka na mag-deny. Sige ka, hahapang ilong mo. Pabirong banta nito. Hello ladies. Bati ni Kurt na makalapit ito sa kanila. Hi Kurt. Ganting bati ni Andrea. At sa labis na pagkagulat niya, tumayo pa si Andrea at nagipagbeso-beso rito. Since when did the two became a good terms? Sa pagkakaalam niya, galit na galit si Andrea kay Kurt. Halos isumpa ito si Kurt dati. Pati nga ang pinsan nitong si Luke, na kaibigan ng huli, ay nadamay sa galit ng kanyang best friend. Hide yourself. Bulong niya. Ow! Daing niya, sinipa kasi ni Andrea ang kanyang paa. Pinandilatan niya ito. Ladies, meet Cameron Dawes, my Canadian best friend. Pakilala ni Kurt sa babaeng kasama nito. Umismid siya. My Canadian best friend? My gosh. Sa loob-loob niya. Come, meet Andrea. Patuloy na pakikilala ni Kurt sa babaeng kasama nito. Umanda ka sa akin mamaya, babae ka. Aniya sa isip niya. And come, meet Marla. Pakilala naman ni Kurt. Gumuhit ang di makapaniwala sa mukha ni Cameron. Pero dagling napalatan iyon ng matamis na ngiti. Marla? You mean, you are the Marla? In the flesh. Sagot niya. It's nice meeting you. We've met at last. Sabi nito at humalag ito sa kanyang pisngi. That was weird. Bakit parang masaya pa itong makita siya? Masaya ba ito dahil nakita nitong mas maganda ito kaysa sa kanya? Ang halik ba nito ay ang sinasabing kiss of death? Gusto niyang pahiran ang kanyang pisngi pero hindi niya ginawa. Sa halip, pilit na ginitaan niya ito. It's nice to meet you too. Can we join? Hindi na namin kayo yayaing sumalo sa amin dahil paalis na kami.
putol niya sa sasabihin ni Kurt. Di ba, Andy? Maraming nag-iantay ng trabaho sa atin sa Shape. Halatang napipilitan lamang na tumango si Andrea. They gathered all their things. Well, we're leaving, Kurt. Come, see you around. Paalam niya. Dalo ka sa Shape, Kurt, ha? Pahabol na sabi ni Andrea. What was that all about, Andrea Jade? Tanong niya na makalula na sila ng kotse. What? What happened back there in the restaurant? Kailan pa kayo naging magkaibigan? May tinatawa ka ba sa akin? Ano naman ang itatago ko sa'yo? Anyway, hindi naman kami magkaaway ni Kurt. 5 years ago, gusto mo pa siyang ipasalvage, diba? Ano ka ba naman, Marl? Matagal na yun. Isa pa, joke ko lang yun. No. Hindi ko babahira ng dugo ang aking pagkaganda-gandang kamay. Ganun nito kabilis na nakalimutan ang kasalanan ni Kurt sa kanya. Sa pagkakakilala niya kay Andrea, hindi ito mabilis makalimot. Marla, matagal na yun. Kalimutan mo na yun para maging masaya ka na. Palayain mo lang sarili mo. Ewan ko, Andy. Kakaawi lamang ni Marla na mataan niya si Cassie na nakaupo sa unang baitang ng hagdan habang pinagmamasdan si Carl at ang 1 taong gulang na anak nito. Nilalaro ni Carl ang anak nito. Lumapit siya rito. Hello there, baby. Tiningala siya nito at malungkot na ngumiti. Hi, ma'am. Walang siglang sabi nito bago bumalik sa kanyang pisngi. Umupo siya sa tabi nito. What's the problem? Mommy, why does baby Lance get to play with his daddy when I don't? Bakit po siya, baby pa? May daddy na. Pero kami ni Carrie, wala. Do we have a daddy too, ma'am? Tanong nito. Nalungkot siya para dito. She knew she could do everything about that if only she wanted to. Of course, baby. You have a dad too. Mag-a-assure niya rito. We do? Namimilog ang mga mata nito. But, where is he, Mommy? Humugot siya ng malalim na hininga. Do you really want to meet your dad? Yes, yes, yes! Excited na sagot nito. One of these days, you'll meet him. Panahon na siguro para makilala ang kanyang mga anak, si Kurt. She needed to assure her children they had a father. She would talk to Kurt. Ma'am Marla, a client wants to talk to you. Wika sa kanya na sekretary niyang si Wilma. Tinawagan siya nito sa intercom. Okay, I'll be out in a second. Sagot niya. Will, nasaan yung customer na sinasabi mo? Tanong niya na makalabas siya ng opisina nila na Andrea. Ayun po, ma'am. Itinuro nito ang isang nakatalikod na lalaki. Pinagbastan niya ang kabuuan nito. Hindi siya maaaring magkamali. Hindi niya may pagkakamali ang lalaking may-ari ng bultong iyon. Kurt? Lumingon ito at lumapit sa kanya. What can I do for you, Mr. Montreal? Please, drop the formalities, Marla. Anyway, I bought a house. That's why I need your services. Sagot nito. She looked at him in disbelief.
It's purely business, nothing else. Paniniguro nito. Nag-isip muna siya. Gusto sana niyang tumanggi pero baka isipin nitong hindi siya professional. Alright, we'll take the job. Maari bang ikaw ang personal na gumawa nito? Pakiusap nito. Napakunot noo siya, kailan pa natutong makiusap ito. Sige. Can we talk about the deal over dinner? Sure. Sagot niya. Kapag Kwan ay natigilan siya, everything started over dinner. Lalong umigting ang nararamdaman ni Marla nang dalhin siya ni Kurt sa The Heaven. Doon kasi sila unang nag-date noon. The place was the same as when she first set foot on it. It was obviously intended for lovers. But she and Kurt were not lovers. They once, at least on her part. Para kay Kurt, pambayad utang lamang siya. Sa naisip ay kumirot ang kanyang puso, ipinilig niya ang kanyang ulo para matigil na ang pag-iisip niya sa nakaraan. Money isn't a problem, Marla. Handa akong bayaran na kahit magkano, sabi ni Kurt. Kailangan kong malaman kung sino ang titira sa bahay, kung gaano kalaki yon, at kung para kanino ang bawat kwarto, wika niya. Sasama kita ron para makita mo ang bahay. Pwede ka ba bukas? I want the house to be ready as soon as possible para malipatan na agad. You see, it's intended for a family. I want to start anew. Pagbibigay impormasyon nito. Napahinto siya sa balak na pagsubo. Bigla, parang nawala siya ng gana nang banggitin nito ang mga salitang pamilya at starting anew. Biglang tuksong naisip niya si Cameron Dawes ba? Ang iba bahay niya? Was he planning to marry her? Ito ba ang ititira ni Kurt sa bahay na yon? Hanggang na mga sandaling iyon ay pinahirapan pa rin siya nito. Iba ang ititira nito sa bahay na lalagyan niya ng buhay. Paano na ang kanyang mga anak? Matatanggap ba ni Kurt ang mga ito? Hindi ba ito sasaktan ni Kurt? Ay. Huminga siya ng malalim. Nakita niya ang pagguhit sa kasabikan sa mukha ni Kurt na makita ito ng kambal. She had to try for the twins. I have to ask you something, Kurt. Pagsisimula niya. Nag-angat ito ng tingin mula sa kinakain. Ano yon? It's about the twins. What about them? Lately, they have been asking about their father. Ipapakilala mo na ba ako sa kanila? Hahayaan mo na bang makita ko at makasama ko sila? Tumango siya. Wag mo silang sasaktan, Kurt. I swear, I'll make you pay kapag idinamay mo sila sa paghihiganti mo. Banta niya. I won't, Marg. I promise. And one more thing. Don't use them against me. Napansin niyang natigilan ito sa huling sinabi niya. Pero maya-maya ay tumungo ito bilang pagsang-ayon. Kurt was very happy. Sa wakas ay makikilala na niya ang kanyang mga anak. Kitagal niyang hinintay ang ganoong pagkakataon. Sa nakalipas na 5 taon ay wala siyang ibang inisip kundi ang makasama at mabuo ang kanyang pamilya. Noon ay hindi miniminsan niyang inaisip. Nasundan si Marla sa Amerika. Ngunit pinigilan siya ng kanyang mga magulang. Ayon sa mga ito, hindi pa handa si Marla. Ngayong nagbalik na si Marla,
hindi siya papayag na iwan uli siya nito. Gagawin niya ang lahat para manatili sa bansa ang kanyang mag-iina. He would erase all the heartaches he once gave his wife. Umaasa siya na sana ay mahal pa rin siya nito.